Ang Department of Social Welfare and Development sisimulan bukas ang pamamahagi ng fuel assistance sa mga tricycle driver. Ang Department of Transportation inaasikaso na rin ang ayuda sa iba pang transport sector. Narito ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Is sa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Jai, sisimulan na bukas Marso 17 ang pamamahagi ng 5,000 cash assistance ng pamahalaan para sa mga tricycle drivers sa Metro Manila. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, magsisimula ang simultaneous payout alas 6 ng umaga sa 30 payout centers sa iba't ibang bahagi ng National Capital Region. Sinabi ng kalihim na tinatayang nasa 139,000 tricycle drivers mula sa 17 lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang makikinabang sa ayuda. Nasa 700 million naman ang pondong inilaan ng gobyerno para sa nasabing programa. Kinakailangan lamang magdala ng driver's license ang mga kwalipikadong benepisyaryo na kabilang sa listahang isinumite ng kanilang lokal na pamahalaan. Tatagal ang pamamahagi ng ayuda hanggang Huwebes at isasagawa ito sa pamamagitan ng batch system upang maging maayos at mabilis ang proseso. Magkakaroon din ng help desk sa bawat payout site para tugunan ng anumang concern o katanungan ng mga benepisyaryo. Pinalalahanan naman ni Gatchalian ng mga tricycle driver na sundin ang kanilang nakatakdang schedule ng payout at iwasang magsabay-sabay sa pagpila upang hindi maapektuhan ang biyahe ng mga commuter. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Ng ating mga super, pero siguraduhin din na mabilis ang proseso. So the two directives ng ating presidente ay magaganap bukas. Yung masimulan na ang tulong pinansyal para sa mga vulnerable nating drivers and at the same time, yung mas pinabilis ng proseso. Also, pag nabukas, i-announce po namin sa inyo, mag-ikot kami ni Sec Banoy, meron din kayo makikita mga help desk sa lahat ng 30 na payout site. Yung help desk ay tatauhan ng DSWD, ng local social welfare ng syudad, pati na rin ng regulatory unit nila. Para pag nagkaroon ng konting diferensya lang, ibig sabihin siya naman yung nasa listahan, pero nag-iba yung birthday na nakalista. Samantala, tiniyak naman ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez na nakahanda na ang isusumitin nilang listahan ng iba pang transport sector na maaari ring mabigyan ng cash assistance mula sa kagawaran. Ayon sa kalihim, kabilang sa mga posibleng benepisyaryo ang mga motorcycle drivers, delivery riders at mga jeepney drivers. Matatandaan na sinabi ni Gatchalian na sa oras na masumite ang kanilang kumpletong listahan ng mga kwalipikadong benepisyaryo, magiging mabilis na lamang ang pamamahagi ng tulong mula sa kanilang ahensya. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez. Tapos nitong mga tricycle drivers dito sa NCR, ang tansya po ng DSWD, because of their effectiveness, kakayanin nila ito ng 3 araw. Dapat tuloy-tuloy kami. So, ang ginagawa po naman namin ngayon sa DOTR, LTFRB, kailangan namin ibigay yung listahan namin pagdating sa other transport groups. So, nakompleto na po namin yung TNTS, nakompleto natin yung motorcycle taxis, kinokompleto pa natin yung mga ibang listahan natin. And we're coordinating closely pagdating sa delivery riders. Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Is sa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.